lahat, ako po si Mavi Castro and welcome back sa third episode ng Kainan, Kwentuhan, dito lamang sa Hapag-Kaalaman. Ayan, magandang araw mga ka-HK. Anong buwan ngayon? Ngayon ay buwan ng Agosto at ngayon ang buwan ng wika. Kaya sa third episode ng Hapag-Kaalaman, ihain namin sa inyo isang napakainit, napaka-sizzling at napaka-juicy na issue ng like parang, oh my God, ang Konyo culture or ang Taglish. Ano nga ba ito? At ano ang epekto nito sa ating lipunan? Ngayong araw, inimbita po namin ang isang sociology professor galing namin sa University of the Philippines, Diliman, at pag-uusapan natin ano ang Konyo culture at ano ang epekto nito sa ating lipunan at ano ang papel na ginagampanan natin sa pagpapalaganap nito. Tara mga ka-HK, excited na kami pag-usapan dito. Kasama kayo dito lamang sa Hapag-Kaalaman. Magandang araw po mga ka-HK. Kasama po natin ngayon ng isang profesor galing sa College of Social Sciences and Philosophy of the University of the Philippines, Diliman, si Ms. Janice Morales. Magandang araw po, Professor Morales. Magandang araw. So, dadama na tayo sa pinaka-importanting tanong. Ano nga po ba ang language, but more so, what is its importance sa ating society ngayon? Pag sinabi kasi nating language, parte siya ng tinatawag nating non-material culture, intangible, no? Pero napaka-importante ng language, no, as a symbol. Kasi, be it verbal or non-verbal, ang tendency, that's the only way for us to communicate culture. Kaya nga, ang sinasabi ng iba, language ay building block ng culture. Parang you cannot participate in a culture without language. Dapat intelligible, no, ang culture, and the only way it can be intelligible is through language. Ako lagi sinasabi sa mga klase ko to, if amino acid is the building block of protein, no, language is the building block of culture. So yung mga iba po kasing mga tao ngayon, napaka-sensitibo pagdating sa language or sa paggamit ng language. Ano po sa tingin ninyo yung nagiging effect po nito sa society or sa lipunan as a whole? Yung pagiging sensitibo po nila sa language, dapat ito lang. Ano po sa tingin niyo po yung comment? May context kung pinanggagalingan bakit yung iba, no, very sensitive. Either purist ka na dapat ito lang at hindi mo hinahaluan, no? Meron naman yung iba na okay lang sa kanila, no, na magbago, maging dynamico sa usapin na lingwahe. Ang point dito kasi pag tintin mo, para saan ba yung language, di ba? Ang importante dapat makita natin dito, it's a way for us to have may i-address yung communicative needs natin. No? Ano yung gusto nating may parating sa ibang tao. Kaya nga sa aming disiplina sa sosyolohiya, tinitingnan namin ang lingwahe bilang paraan kung paano nagkakaroon ng human interaction. Kaya napakahalaga niya, no? In fact, yung isang sikat na sociologist, si Herbert Reed, sinasabi niya na the moment you acquire language, you acquire mind. No? Kasi paano ba i-explore yung social reality? One way of exploring it is through language. Kaya napaka-importante ng lingwahe. At yun din siguro ang reason kung bakit maraming mga tao, no, academics or non-academics, iba yung punto de vista na pagdating sa lingwahe. Kailangan ba purist tayo pagdating sa lingwahe? Dapat ba nating i-accommodate yung mga bago? Bakit kaya every year meron mga bago sa dictionary, di ba? May mga nadadagdag na words sa ating mga dictionaries. So, yun yung makikita natin na reason kung bakit iba-iba din ang perspektibo ng tao pagdating sa lingwahe. Napaka-importante nga mga ka-HK ang paggamit ng lengguwahe, pero hindi lamang ang paggamit nito o yung rules, pero kung paano, para saan ginagamit ang ating lengguwahe. No? Mas naiintindihan na natin ang role ng language o wika sa ating pag-communicate sa ating kapwa. Pero bago tayo dumako sa isang parte ng ating programa at bago sa pinaka-juicy na parte ng ating programa, syempre gusto natin kilanlan ang ano nga ba ang Kampampangalog. Andyan ang DILG Pampanga. Panoorin natin to. Good morning! Ako po pala si Anton, aka Abe. Nandito po pala kami ngayon sa San Luis, Pampanga sa farm po ni Idol TikTok para bisitahin ang aming mga kaibigan. Kasama ko rin po pala ang aking kaibigan na taga Maynila, si Krisha. Hello po! Kaya naman, Abeses, welcome to Pampanga. At syempre, sa inyo rin. Mekeni! Hello! Kumusta?
Kumain na ba kayo? Oo nga pala, papakilala ko ang aking kaibigan, si Krisha. Hello! Oh, Kenny! Lolo kayo! Opo, opo. Teka, ba't ka nga muna pala nagtatagalog? Tagalog itong si Krisha eh. Sige. Oh, si Rem nga pala. Hello. Mangan ka, ay ne, Kenny, pamangan. Kain in Tagalog. Sige, salamat. Ika, abe. Pota na mo, medyo busog pa ako eh. Ba't ka nagmumura? Hindi. Sabi niya, mamaya, pota sa Kapampangan. Oo, meron kasing mga kapampangan word na nami-mistaken in Tagalog. Ay, oo, sis. Ang dami pa niyan. Gusto mong malaman yung iba? Sige nga. Ay, pero bago yon, pansinin muna natin tong nakaapag sa ating harapan. Ay nako, pasensya ka na. Wala talaga kaming age mga Kapampangan. Ano ba tong nakapag natin? Kung may Korean Samji, meron ding Kapampangan Samji. Ha? Paano naging Samji yan? Halika, pakita ko. Halika kayo, subukan. Kuha kayo ng mustasa. Kumuha kayo ng isdang ito. Sorry, wala kami talagang age eh. Pengen naman. Okay. Yan. Wala bang tinik to? Lunukin mo na. Tapos, pagkatapos nito, Kumuha ka ng burong isda. Lagyan mo ganyan. isda. Gamatan ta niya mo. Tapos, Balik mo sis. Ginama. Pwede bang bigyan toyo to? kakainin to ng buo. Buo. Oh, manyaman ba? Ay, masarap ba? Bago sa panlasa, pero masarap naman. Balik tayo sa'yo sis. Sample ka nga. Eto, sis, ha? Wag na wag ka magtatanong kung pwedeng magtanong in Kapampangan kasi akala nila nangungutang ka. Ay, oo sis. Huy! Ay, ang Kapampangan ng pwede bang magtanong ay pwede bang mangutang? Hala, wala pa naman akong pera. Sige nga, try mo. Paano? Pwede bang mangutang? Ay, lack pera sis. Joke lang. Eto pa, lumilintik. Hindi ikaw Ibig sabihin no, umaambon. Medyo kapampalog pa nga yung lumilintik eh. Kasi pag sinabi mo yun sa Kapampangan, it's lilintik. Ay nako sis, sabi nila yung mga Kapampangan daw masigla. Hindi yung masiglang energetic Oo, masigla means maingay kasi. Pero may another term pa yon. Maingay is mangye. Baka marinig mo kasi sa iba. Ano? Agree ka ba na maingay kami? Ano? 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 Akala ko nga inaaway niyo ko eh. Ay nako sis, hindi. Ganito lang kami. Huwag kami intimidate. O last na lang, balo may bisa. Like, valid, ganon? Hindi. Bisa in Kapampangan is gusto. Pero may other term din ito, buri. Pero depende kasi sa paggamit mo ito ng word. Bisa means you want something. Yung buri more on feelings. Paano yung with feelings? Burida ka. Hindi, friends lang. Bakit ba kaya mag-explain? Pwede mo rin naman sabihin kasi sa friends mo yung burida ka. Bakit nag-i-explain? Pero wala ka naman kasing maririg na bisada ka. Naniniwala ka sis? Bala sila. Dami kong natutunan. Ay nako sis, marami pang mga Kapampangan words na may ibang meaning sa Tagalog. Correct. Pero madalas din merong Kapampangan word na akala nila Tagalog. Yung tawag doon, Kapampalog. Parang pinaghalong Kapampangan at Tagalog. Kayo mga kabe, ano pang Kapampangan words yung alam nyo may ibang meaning or vice versa? Comment down below. Back to you, Mabi. Maraming salamat DILG Pampanga at mga ka-HK, nakita natin ang Kapampangalog at nakita natin kung paano nai-influensya ang ating mga lengguwahe dito sa bansa. At kaya naman gusto natin tanongin ng ating professor, Ma'am Nice, ano po masasabi ninyo sa mga magulang na nagtuturo ng wikang Ingles o ibang wikang Banyata? Let's say iba nga na po Korean. Ano po yung masasabi ninyo dito na epekto sa ating lipunan at more so sa ating kabataan? In fact, yung malaking problema, no, ng mga ibang purists, bakit gusto nilang bumalik tayo dun sa ituro yung
lingwahe na meron sa mga bata, lingwahe natin talaga no, sa mga bata, at bakit kailangan English ang ituro ng iba, ay napuput into question yun, no, yung ganung klase, pagpalaki natin sa mga bata. Mahirap po posisyon sa ganitong klase ng usapin. No? Unang-una, hindi mo maiiwasan yung mga magulang i-introduce yung wikang Ingles. Dahil yun naman talaga kasi sa modernong panahon ang ginagamit no, sa ating education system. Makita mo na madalas ang medium of instruction ay sa Ingles. Kaya naging malaking usapin din yung mother tongue, di ba, sa basic education natin. Pag sinabi bang mother tongue, Kapampangan na, halimbawa kung nasa Kapampangan ka, no? Hindi kaya yung iba ay mas gamay nila ang Ingles or ang Filipino as Kapampangan, halimbawa. Yun yung malaking usapin, no? Merong pressure from the outside, yung usapin ng globalization na kailangan natin mag-keep up no, yung ating education system. Kaya yung mga magulang, even yung ating mga educational institution, ay tinuturuan no, yung mga tinuturuan na dapat English, no, yung maging medium of instruction. So, ang tendency na yun, yung mga bata, tinuturuan mo no, na gumamit ng wikang English kaysa wikang Filipino, na nagiging problema din natin ngayon. No? Suliranin sa paraang mapapansin natin ngayon may mga bata na mas magaling mag-Ingles kaysa mag-Filipino. Kaya nakikita mo rin yung threat na posibleng no, mawala no, yung lingwahe. Ang lingwahe kasi pag di mo ginagamit, napaka-dynamic niya. No? Posibleng mawala siya. Halimbawa mag-enroll ka ng isang foreign language. Pag wala ka namang kausap, hindi mo yan magagamit, makakalimutan mo rin siya. Kaya yun yung malaking usapin. Pangalawa, nagpapakita to ng isang cultural context, no? Yung pinagdaanan natin, no? Bilang isang nasyon, no? Na makikita mo yung produkto kasi ito ng kolonisasyon, no? Part ng colonial mentality. In fact, yung ating sikat na social scientist, no, si Renato Constantino, dun sa kanyang librong Miseducation of the Filipinos, isa sa nagiging punto niya kung bakit merong miseducation ng mga Filipinos ay dahil ang medium of instruction natin sa pagtuturo ay Ingles. No? Doon pa lang sa bahaging nyo, nagkakaroon na ng problema. Unang-una, no, kailangan mo nawain yung lingwaheng kakaiba sa'yo or foreign sa'yo. Kaakibat ng inaaral mo yung content no, ng mga aralin. So, ang tendency nito, nahati na yung attention mo. No? Kaya, and at the same time, nagpapakita nga ng colonial mentality, no? Na ito ay produkto ng isang colonial mind. Kaya, feeling mo, mas social ang anak mo na nagsasalita ng Ingles, no? At hindi marunong Filipino. Kaya, makikita mo rin sa maraming magulang, ganun yung nagiging pagpapalaki nila, no? Na parang nagiging status symbol tuloy yung English language, no? Na kapag magaling sa Ingles, social ang anak ko, no? At mas nakakataas yung kanyang social standing kumpara sa iba. So sinabi niyo po ma'am, yung mga kabataan kami po, no, personally, lumaki po kami sa environment na halo-halo po ang medium o pamamaraan no, ng lingwahe na ginagamit sa amin sa school. Kaya po minsan, napapagsama-sama po namin to at sabi nga na narinig natin kanina ang paggamit ng konyo culture. At alam natin mga ka-HK kung anong ang konyo, parang like. Pero ma'am, mas concerned po kami. Ano po ang konyo culture? Ano po yung thoughts po ninyo dito? Pero mas concerned po kami kung ano yung epekto nito sa ating komunidad, sa ating lipunan, at sa ating kabataan. Pag tinignan mo kasi, siguro i-qualify din natin no, saan ang pinanggalingan ng konyo culture. From the word konyo, Spanish word, can't nga ang ibig niyang sabihin. No? Kasi it's anecdotal ito na sinasabi halimbawa sa artikulo ni Garvita na expression to ng mga Spaniards, no, yung puka a konyo, no? Pucha akonyo or puka akonyo. Na ang ibig sabihin dam akonyo, no? Na kung saan mga Pilipino dahil dito sa expression ito ng mga Espanyol ay na-associate yung term na konyo referring to the Spaniards. Na later on, pag tingnan mo yung evolution niya, no, konyo now doesn't only talk about a language, no, but more of a person. Kasi person na siya. Sino ba yung taong konyo? Probably fair skin siya, no, member siya ng upper middle class. So, ibig sabihin, nagpapakita ng isang elite. Kaya nga may isang artikulo din na sinasabi, this is part of the ontology of the fake elites, no? Fake elites in the sense that, kaya isa rin sa negatibong connotation sa terminong konyo ay yung idea na social climber ka. Kasi merong hybridity ng language, no? Both hinahalo mo yung Spanish, English, at saka yung Tagalog, no? Or Filipino,
in your conversation. Kaya konyo siya. Kaya makikita mo rin na hindi siya kagaya rin ng Taglish, no? The way we use the term Taglish. Kasi sa Taglish, ano siya eh, mas code switching ito rather than code mixing. Code switching in the sense that may mga bagay na mahirap kang i-translate na ura-urada. So, halimbawa sa pakikipag-usap natin ito, medyo Taglish siya, no? Taglish in the sense na kasi mas madali mong ma-communicate yung gusto mong sabihin, no? Nang hindi mo na siya tinatranslate, no? Sa Filipino. So, Taglish. Pero sa Konyo kasi it's very playful. Parang mas exaggerated siya kaysa sa Taglish. As a example of mga tinatawag nilang Philippine English, sabi ng mga ibang languages dito na maraming type daw ng Philippine English. Taglish ba yan, no? Or yun nga, Konyo, no? So, As parang an ang konyo expression. po ngayon ay hindi lamang isang pagpapalit ng salita o lengguwahe, pero it's more of social class. Yeah, so kasi you're trying to negotiate your class. Kaya nga, sa perspektibo ng isang Konyo, no, ginagamit niya itong lengguwaheng to para ma-elevate yung kanyang social class. But at the same time, yung perspective ng audience iba rin. No? Those who see it negatively would say, social climber ka kasi. Kasi you're trying to be in the upper class. No? Sa stratification ng society, gusto mong nandiyan sa estado na yan, mataas na estado, kaya ginagawa mo, hinahalo mo, no? Hinahalo mo, ginagawa mo na mas considered na social, no? Sa iyong perspektibo, mas social, no? Kung gagamitin mo yung konyo sa iyong pagsasalita, no? Na, as I've mentioned, depende yan sa audience mo. There are some audience who would say na, social climber ka. No? Kasi, yun nga, no? Nagpapakita na kunwari, elite ka dahil sa gamit mo ng mga to. Kasi, kaya nga there are times na ang konyo would refer also to persons like yung mga kolehiyala natin. No? And these are educated, no? College students. Gusto nila kasi na ma-separate yung kanilang identity sa iba. Nasa tingin nila ay mas mababa yung antas. No? Kaya gumagamit ka ng konyo bilang isang lengguwahe. Ayan mga ka-HK, no, nakita natin ang rason ng pagiging konyo. Hindi lang ito ang paggamit ng lengguwahe ng English o wikang Ingles na pagkabaliktad-baliktad, pero ito ay isang reflection. Ito ay isang pagsasalamin kung ano nga ba tayo sa ating lipunan. Ano ang mga pribilehiyo na meron tayo. Kaya mga ka-HK, meron tayong kasamahan na mga ka-HK na patuloy pa rin gumagamit ng Filipino sa kanilang lengguwahe at even sa kanilang mga communication letters. Ano nga ba ito? Tunghayan natin to galing lamang sa DILG Bulacan. Panoorin natin to. Salamat, Binibining Mabi, upang malaman kung buhay pa ba ang matatas na pananalita ng wikang Filipino sa aming lalawigan, lumibot ang DILG Bulacan dito lamang sa lungsod ng Malolos. Parang hugasan po yata. Urungan eh. Alisin, kumbaga. Maghugas ng pinggan. Yeah, maghugas po ng pinggan. Dalawa po kasi yung alam ko na urong na word. Yung pwedeng urong na isa is parang i-address ka. Yung pangalawa is yung urong na parang maghuhugas yung isang tao. Malanday. Sorry pero hindi ako ganun ka-familiar sa word na malanday. Hindi ko po alam. Hindi ko ata alam yun. Malanday. Pinggan ba? Umaaksyon? Wala. Dagwa, pinalipad. Umasenso. Parang ganon. Sa ating napanood, nakalimutan na nga ba ng mga Bulakenyo ang kultura ng matatas na pagsasalita ng wikang Filipino? Pero teka, paano nga ba tayo nakarating dito? Simulat sa po na tayo ay maging isang ganap na lalawigan. Yung mga sinauna nating ninuno, gamit na natin yung sarili nating wika. Isa tayo sa mga lalawigan, o tayo lang yung lalawigan sa buong Pilipinas, gamit yung wikang Tagalog. At nakatutuwa sapagkat ang ating pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ay meron silang ordinansa
na nakalagay ito sa Administrative Code ng Lalawigan na gamitin natin ang mga wikang Tagalog sa larangan ng komunikasyon, sa larangan ng mga pakikipag-usap. Kaya ultimong mga tanggapan dito sa atin, sa pamahalang panlalawigan, gamit ang mga wikang Tagalog. Ang wika po natin ay isang mahalagang salik o pagkakakilanlan ng ating lahi bilang mga Pilipino. At ang lalawigan ng Bulacan ay kilalang muog ng mayamang kultura at kasaysayan ng ating bansa. At kaya naman mula noon hanggang ngayon, inisikap nating panatilihing buhay at nag-aalab ang paggamit ng wikang Pilipino sa ating lalawigan. At mula po sa mga latalain ng korespondensiya at iba't ibang uri ng talakayan at pamamahayag. Tayo bilang mga Bulakenyo, pinagyayaman natin yung wikang Tagalog. Kailangan mapangalagaan, maprotektahan. Kasi pag hindi naprotektahan, baka unti-unti itong mawala at maglaho. Bilang mga Bulakenyo, yakapin natin ang kulturang ito at ipagmalaki natin. Asahan niyo pong sa gitna po ng mga malalaki at magagandang pagbabago sa lalawigan ng Bulacan sa mga darating na panahon, ay mananatili pa rin kaming tahanan at mga makata at makabayang Pilipino na nagsusulong ng paggamit ng wikang Pilipino sa lahat ng uri ng komunikasyon at sa pamamagitan ng sama-samang paggamit at pagsuporta para gamitin ang wikang Tagalog ay ito'y magkakaroon ng katagumpayan. Well, ang pamahalang palalawigan po ng Bulacan ay buong pusong pagsusumikap na itinataguyod ang mga programa at proyekto na maglalayong mapalawak ba ang kahalaman at kamalayan ng ating mga kababayan. Sapagkat naniniwala tayo na ang pag-unlad ng isang bayan, ng isang bansa, ay ang paggamit, yan po ang realidad, ang paggamit ng sariling wika. Sa kabila ng impluensya ng social media at nagbabagong panahon, mananatili sa lalawigan ng Bulacan ang kultura ng matatas na pagsasalita ng wikang Filipino. Ito ay dahil na rin sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na ito ay mapanatili kabilang ang paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na komunikasyon nito, upang mas mapalawig rin ang pagkaunawa sa mga proseso at proyekto ng pamahalaan, maging ng mga simpleng mamamayang Bulakenyo. At iyan ang aming tampok sa DILG Bulacan. Maraming salamat, Binibining Mabi. Ayan mga ka-HK, nakita natin ang paggamit ng Bulacan sa wikang Filipino kahit sa maliliit na paraan at kahit sa kanilang trabaho. Pero gusto natin tanungin sa paggamit ng Ingles, sabi nga ni Ma'am Nice kanina, na may mga sensitibo sa paggamit ng Filipino. Pero ang tanong, are you less of a Filipino pag gumagamit ka ba ng Ingles o pagiging Taglish or pagiging Konyo? Sa tingin ko naman hindi. No? Napaka-komplikado na i-define sino ba yung Pilipino. Maaring isa lang sa ethnic markers natin ng language. Kung matatas ka o hindi. Kasi halimbawa, ibig bang sabihin yung mga Filipino-Americans na lumaki na sa Amerika ay hindi na Filipino dahil hindi nila kayang gamitin yung lingwahe. Kaya hindi tayo pwedeng maging limiting sa pag-define ng ating identity. Napaka-diverse ng Filipino. Una-una, maraming considerations tayo dyan. No? Yung konteksto ng kabilang tayo sa isang archipelago na napakaraming regions, iba-iba yung may mga nuances din, kada regions. And even those here in Region 3, iba-iba rin tayo, coming from different provinces. Kaya yung diversity na yun, dapat i-embrace yun ng mga Pilipino. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na this person's a lesser Filipino simply on the basis na hindi niya kayang diretsong magsalita ng Filipino. O kaya naman Konyo yung gamit niya. O kaya naman Taglish ang gamit niya. Yung napaka-limiting ng ganung tingin mo sa identity. Ang identity natin maraming mga factors na nakaka-influence. Bakit dynamic din siya? Kaya ngayon, meron ka nang pinag-usapan na transnational identity, na Pinoy ka and at the same time, global citizen ka, dahil sa usapin ng globalization. So, ang tendency, hindi dapat din tayo sarado, sa dynamic changes na nangyari sa ating lingwahe. At hindi natin pwedeng sabihin na etong mga sektor ng lipunan na to na gumagamit lang ng purely Filipino, ang pwede mong matawag na Filipino.
isang marker lang yun ng ating Filipino identity. So, parang ang tamang katanungan na instead of how can we best preserve our Filipino language, ang tanong is how can we best preserve our Filipino identity through our language? Yes, oo. And I think, naintindihan ko yung threat, no, na nakikita ng mga ibang, halimbawa mga akademiko, kung bakit gusto nilang i-pursue na matuto tayo, no, sa ating sariling lingwahe. Tama naman yun, no? Kailangan ma-preserve pa rin ang mga major languages natin, no, ng mga Pilipino. Pero at the same time, yun nga, no, dapat open-minded tayo dun sa possible changes. Parang every year na lang, yun nga, binabanggit ko kanina, no, may nadadagdag na words sa ating mga dictionaries. So you could just imagine, ganun kabuhay ang lingwahe. Ako sa tingin ko, kung hindi siya nagbabago, dun continuously namamatay ang language. No? Kumbaga, it doesn't make sense na pipilitin mo na magsalita ang lahat in a purest sense na hindi naman naiintindihan, no? Or hindi communicative at all. Kesa sa hayaan mo siya, no, na maging dynamic at magbago yung lingwahe mismo. Base sa ating gamit, no, dapat maging pragmatic din tayo. Without losing our sense of identity, of course. No? Kailangan balance yun. No? How do we strike the balance between adopting other languages, for instance, no? Dahil sa globalization, and at the same time, maintaining yung ating identity. And of course, syempre, part ng ating identity ay, yun din, matutunan ng lingwahe. And, yun nga, sabi ko, naintindihan ko kung bakit may mga ibang akademiko na gusto nila i-push yun, no, na purely mag-Filipino tayo. Kasi, yun nga, sabi ko, yung language, mas nagagamit mo siya, no, mas nakakasa ka dito, no? Kaya, yun din siguro yung posisyon nila, no? Bakit gusto nila na ang mga bata ngayon matuto ng purely Filipino, halimbawa, instead na Ingles ang gamitin ng medium of instruction. Maraming salamat, Ma'am Nice. No, ibang perspective ang nakita natin doon, mga ka-HK. Maraming pamamaraan in order for us to preserve our Filipino identity alongside our Filipino language. Kaya sabi nga nila, no, narinig natin ng hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Pero tama nga ba yun? Sa episode ng Foodcast ngayon, meron tayong isdang ice cream. Pero malansa nga ba ito? Alamin natin, RK, ano nga ba? Malansa nga ba? Hello mga ka-HK! Andito naman po ulit tayo sa another episode ng Foodcast. Isa sa mga paborito nating mga Pinoy ang minatamis. Isa na dito ang ice cream. Alam nyo ba na merong kakaibang ice cream na makikita sa Nueva Ecija? Ito ang tilapia ice cream. Halina, samahan nyo ko at alamin at tikman kung ano nga ba ito. Tikman natin. Tikman natin. Sarap kaya to. Malaki na sa akin. Lasang Graham. Vanilla? Masarap siya. Masarap po siya. Lasa po siyang ice cream. Na may grahams, na may chocolate. Na vanilla. Ano hula nyo? Hula namin ng lasa. Pero para lang siyang vanilla. Masarap. Isa pa. Masarap. Oo nga. Walang weird taste. True. Lasang pangmayaman. Parang vanilla flavor na ice cream. Sarap. Sa chocolate. Chocolate. Creamy siya. Ang sarap naman. Tama yung combination ng vanilla tsaka nung chocolate. Hindi masyadong mahalata yung lansa. Kasi wala siyang lansa, di ba? Ah, may lansa ba to? Kasi tilapia ice cream to be. Ha? Yeah. Hindi Masarap. siya lasang ulam. Di Hindi siya lasang fish. Akala Saan yung tilapia dito banda? Akala ko vanilla.
Nakita niyo yung tiny bits niya? Oo. Tilapia yan, guys. Yan ay galing Nueva Ecija. Wow! Now you know na merong ganyan sa Region 3. Maharap bro, maharap. Okay, like. Yes, pop. Pop na. Kaya mag-uwi ako isa. O, di ba mga ka-HK, hindi lamang pang-ulam ang tilapia, kundi masarap na panghimagas din, tulad ng tilapia ice cream ng Nueva Ecija. Kaya subukan nyo. Hanggang sa muling episode ng Foodcast, paalam! Maraming salamat, RK. Nakakatakam naman. Masarap nga ang tilapia ice cream, pero hindi nga to kasing lansa ng isda. Pero mas excited din ako marinig ang fast talk natin kasama ang ating guest for today, si Professor Morales. Ayan, Ma'am Nice. Handa na po ba kayo sa ating fast talk? Sana masagot ko. Sige. Masasagot niyo po yan. Okay. Favorite Filipino word? Filipino dilumat. Describe the Filipino language in one word. Diverse. Favorite Filipino author? Bulhati Bautista. Part of the history you want to repeat itself. Hirap na lang. Siguro yung panahon ni magsaysay. Konyo word or phrase na palagi mong ginagamit or Taglish. Taglish. So ano na? Ano ang bagong Taglish word or Gen Z word na na-discover nyo po lately? Ito lately lang talaga. Shook. Shook po kami at masushook ang ating mga ka-HK. Any advice about language and culture na you would love to give this generation and you would love to give our HK? Very important ang language, no, sa ating kultura. So, while we embrace yung changes coming from other culture, it is important as well na mahalin natin yung sarili nating kultura. At magiging dynamico lang ang kultura kung patuloy din natin gagamitin ng lingwahe. No? Yung mga nag-a-advocate ng Filipino language, for instance, importante pa rin yun. No? Hindi ibig sabihin may mga pagbabago dulot ng globalisasyon, kakalimutan na natin ang ating sariling lingwahe. No? Kaya, while yun lagi kong sinasabi to na balansehin natin lagi, no? Sa pagbuo kasi ng ating identity, part ng pagbuo ng identity mo, you're building a nation as well. Sa sociology, lagi namin sinasabi yan, ang lipunan at ang individual ay twin-born, parang kabal yan, no? Habang dinidevelop mo yung sarili, dinidevelop mo rin ang lipunan at the same time. So therefore, no, kung gusto mong maging dynamic ang culture, kailangan, no, ma-maximize mo yung lingwahe. At sa paraang hindi ka kailangang maging stricto, no? Hindi mo siya kailangan limitahan, but at the same time, kailangan i-guard mo rin ang iyong sarili. No? Baka makalimutan mo na ang iyong sariling identidad dahil nakalimutan mo na yung mismong lingwaheng meron ka. So, pwede nating embrace ang iba, but at the same time, while embracing other culture and other languages, ay mahalin din natin, no, ang ating sariling lingwahe. Kagaya nga ng bagit mo kanina, no, na para kang balansang isda kung di mo ginagamit ang sarili mo. Maraming salamat po, Ma'am Nay, sa pag-accept po ng aming invitasyon sa araw na ito. Ayan mga ka-HK, narinig natin na hindi lamang ang pag-preserve ng Filipino identity, hindi pa mamaraan lamang ng paggamit purely ng Filipino. Napaka-dynamic, napakalawak ng ating mundo ngayon na ginagalawan. At while we are accepting ng ating mga language or mga culture influences sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, iba't ibang nasyon, we must remain true to ourselves. Sabi nga ni Ma'am Nice kanina, as we build ourselves, as we build our own sense of identity, we are also building a nation. Maraming salamat po, Ma'am Nice. Maraming salamat mga ka-HK. At abangan niyo po kami ulit sa susunod na episode ng Hapag Kaalaman, Kainan, Kwentuhan, dito lamang sa Hapag Kaalaman.